Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang sermon sa hapong ito, ang ating pong catechetical preaching ay galing po mula sa sermon ni Reverend Keith Davis na ipinahayag sa Linwood United Reformed Church noong 2008. So sinimulan po ni Reverend Keith Davis ang kanyang mensahe sa pagkukwento ng kanyang karanasan kasama ng kanyang ama na according sa kanya is jack of all trades. So maraming mga alam na ginagawa, marunong magkutingting ng mga bagay-bagay. At habang siya ay sumasama sa kanyang ama, ito yung lesson na kanyang nalaman. I learned a very important lesson at ito po yung I learned that there was a tool for every job. Ulitin ko. I learned that there was a tool for every job. Experience ko din po yan. Bilang nag-electrical, may mga pagkakataon na yung plies, sa halip na pangbalat, pang splice is ginagamit kong martilyo. Yung mga screwdriver is ginagamit na pang sinsil ng bato. At nakatapos naman ng mga project. Pero ang bunga nun is nakakasira ng mga tools na to. At sa katotohanan, may tama talagang tools para sa lahat ng gawain. Dito ay yun din po pala yung sinasabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 7 na ating binasa. Ang argumento po dito ni Apostle Pablo ay may mga partikular, ang mga Pariseo na kanyang mga kababayan ay ginagamit yung law kung papaanong hindi naman intended ng Diyos. Minimisuse nila yung kautusan. So, ang mga Hudyo ay ginagamit yung kautusan as a tool as a means to attain salvation. So, ginagamit nila yung kautusan na tulad ng isang hagdanan na para makaakyat sila sa langit. Ganon nila naiintindihan at itinuturo ang layunin ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan. At ito po yung ini-expose dito ni Apostle Pablo. Hindi yon ang pagkakagamit ng kautusan. Hindi yon ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang kautusan. Sa halip, the law as a tool was designed to teach us our sin and misery, to expose our sin, to show us how utterly unfit we are for heaven, to reveal to us that in and of ourselves we are incapable of attaining salvation and that we need to look outside of ourselves for salvation. Hindi kailanman magiging tool ang law para ma-please natin ang Diyos. At i-grant sa atin yung kaligtasan. Sasabihin ko sana, naninanais natin. Pero hindi nga po tayo mag-desire ng salvation. Foreign po sa atin yun. Sa ating likas na kadalagayan. Nagkaroon lang po tayo ng pagdidesire sa salvation nung marinig na natin yung tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ini-invite tayo na makaranas ng kaligtasan sa Kanya. At ito po yung ating pag-uusapan sa hapong ito. At meron po siyang binigay na 3 katotohanan na ating pagbubulayan. Una, the correct understanding of man's misery. Pangalawa, the unbending nature of God's law, na hindi nabibend, hindi siya mo pwedeng, mayroon pa lang nagbanggit, pwedeng i-twist. So, hindi. The total inability of human nature. So, bago po yan, muli tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat muli sa hapong ito, sa aming pagkakataon na magkaroon ng catechetical preaching gamit ang Romans 7 at ang Lord's Day 2, questions 2-5. Aming inihiling ang patnubay na nagmumula sa inyo. Gabayan niyo po kami
at patuloy dalhin kami sa tunay na pagkaunawa ng iyong kautusan, makita ang aming sarili at makita ang inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So the correct understanding of man's misery. Ngayon, hihilingin ko po na pumunta po kayo dun sa inyong Psalter hymnal. Tingnan po natin yung nakasulat mismo. Questions 3. Or question number 3. Kung mapapansin niyo po dyan, ito po mismo yung tanong. How do you come to know your misery? How do you come to know your misery? Hindi po tinatanong dyan sa katekismo kung paano mo naisip na ikaw ay nasa miserableng kalalagayan. Paano mo naramdaman? Or paano mo nararamdaman na ikaw ay nasa miserableng kalalagayan. At hindi rin po tinatanong dito kung aware ka ba sa mga miserableng bagay na nararanasan ng tao sa mundong ito. Sa halip, ang tanong is ganito. How do you come to know your misery? Sinasabi po dito, ang misery is katotohanan. Ang problema kaya hindi ito nakikita o naiintindihan ng mga individual o ng tao ay meron tayong maling pagkaunawa. Ano ba ang ibig sabihin ng misery? Kapag po narinig natin yung salitang misery, ito po yung mga lumalabas sa ating kaisipan o ating mga naaalala. Yung mga makahirapan, mga pagdurusa na nararanasan ng isang individual. Physical pain, kung siya ay dumadaan sa emotional pain sa kanyang buhay, na nasira ang kanyang pamilya, kahiwalay sila, so siya ay nasa miserableng kalalagayan. At totoo naman, na-experience, may mga nakakaranas na mga ganito. May mga pagkakataon din na miserable or yung misery ay naiisip natin kapag ang isang lugar o mga tao ay nakaranas ng mga kalamidad. For example, lumindol. Kailan lang, daming mga lindol, nagkasunod-sunod. At may pagbaha pa na nangyari. Yung kalamidad is talagang maraming buhay ang nawala or kinuha. May mga panahon or may mga pagkakataon na ilang linggo, ilang araw na walang makain ng mga individual. Ganun natin tinitingnan yung misery. So, na sinasabi dito, ganun natin nauunawaan. Kung meron siyang matinding karamdaman na pinagdaraanan sa buhay, cancer, sa loob ng ilang panahon, na nakikipagbaka siya ron, misery. Pero dito, hindi po yun ang sinasabi ng katekismo. Hindi po pala yun ang nasa isip nung gumawa nitong katekismo na ito. Sa halip, ano po yung misery na pinag-uusapan dito? At hindi rin po ito future, bagamat, yes, yun yung full extent na talaga mararanasan natin yung misery sa hell. Pero ito po ay present. Ito yung actual at kasalukuyang kalalagayan ng mga individual na wala kay Kristo. At dati rin po tayong ganito. Ano ang misery? Sa tunay na kahulugan nito, according dito po sa katekismo, the misery spoken of the Catechism has more to do with the idea of separation and alienation and even banishment. Yun daw po ang gustong sabihin talaga nung sumulat nung katekismo. At ang example na binigay po niya dito ay, imagine po natin ang isang bata na nahiwalay sa kanyang magulang, sa kanyang tahanan. So siya ngayon ay homeless at pwede po siyang mag-wander kung saan-saan, walang tahanan, walang comfort, walang security, walang pag-asa. Yun yung nasa view sa sumulat ng katekism na ito.
And that is why sin is spoken of as misery. In fact, sin is the greatest of all miseries. Bakit? Sapagkat ang sin ang nag-separate sa atin, sa ating manlilika, sa ating Diyos. So, yun yung tunay na sinasabi na kailangan maintindihan ng isang individual. Yung kanyang pagkakalayo, pagkakahiwalay sa Diyos. At may nagbanggit na po sa akin ito minsan at nagulat ako sa sinabi niya. May na-meet ako ng isang individual, pinag-usapan namin yung gospel, nung ko lang siya na-meet, and then after namin mag-usap, pinanggit niya, napakalayo ko pala sa Diyos. Hindi po siya masamang tao, Hindi siya yung mga may bisyo, maayos po siyang individual. Pero ang sabi niya, ang layo ko pala sa Diyos. Nakita niya yung kanyang kalalagayan sa harap ng Diyos na hindi niya yung Diyos na kilala ko. So naintindihan niya, ang layo-layo ko sa Panginoon. At ito po yung isa pang bagay na makikita natin sa Genesis. Matapos magkasala ni Eva at ni Adan, pinalaya sila ng Diyos. Mula po sa kanilang kalalagayan, sa Eden, na lagi mayroong fellowship sa Diyos, is nahiwalay sila. At yun yung sinasabi dito sa katekismo. Pagkakalayo sa ating manlilika. Man's misery is the acknowledge that man cannot fulfill his given duty and calling. So, isa pa yun sa sinasabi dito na dahil, actually, yun yung mababasa natin dito sa mga tanong, na dahil sa ating pagkakalayo sa Diyos, hindi natin kailanman magagampanan ang pagkakatawag, ang pagkakalika according sa disenyo ng Diyos. Hindi natin yon magagawa. Na siyang pinagpipilitan, partikular, ng mga Pariseo na kumakaaway kina Apostol Pablo. Sinasabi nila na dahil inihayag ng Diyos, ibinigay ang kanyang kautusan, kaya na nating gawin. Kaya na nating sundin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi ito ang sinasabi ng ating katekismo. Sabi pa po dito ng ating gumawa ng sermon na ito, man is very much a dysfunctional creature. Pwede nating tingnan ang ating mga kapwa sa kanyang estado sa buhay, mga nakakalawan, maayos, maraming mga bagay na na-enjoy sa mundo na to. Pero sa harap ng Diyos, sa liwanag ng kanyang salita, siya ay dysfunctional in a sense na siya ay malayo sa kalooban ng Panginoon. Siya ay malayo at walang relasyon sa Diyos. Siya ay hindi namumuhay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Siya ay nananatili sa galit at puot ng Diyos na lumikha sa Kanya. So ito yung mga bagay na sinasabi ni Reverend Keith Davis na mahalaga na maintindihan ng bawat individual. Maliban na makita niya sa kanyang sarili ang kanyang layo sa Panginoon, hindi niya makikita ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi po niya dito, sin drove man from God's presence, and now sinful man lives in this world in a state of spiritual homelessness, in a state of constant searching but never finding. Kahit po ang dami niya nang na-attain sa buhay na ito, hanap pa rin siya ng hanap ng bagay na makakapag-satisfy sa kanya. Pero kahit ilang taon siyang mabuhay sa mundong ito, hindi niya matatagpuan ang satisfaction na yun. Sapagkat yun ay matatagpuan lamang sa kanyang relasyon sa kanyang manlilika. At yan ang misery na tinutukoy dito. At salamat sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay manatili sa pagkakahiwalay sa Kanya. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo at ipinangaral ang mabuting balita at lahat na nakakarinig nito at tumugon na may pananampalataya ay naibalik sa ating Ama. Ipinahayag ng mga matuwid
at anak ng Diyos. Ito ay initiative ng Diyos. Ang isang individual na nanampalataya kay Kristo ay naibalik sa kanyang living fellowship and loving communion with our God and Creator and Lord, hindi dahil sa kanyang sariling pagsisikap, kundi dahil sa pagtawag at paghanap sa Kanya ng Diyos. Diyos ang nag-initiate sa bagay na ito. Kaya sabi dito ni Kit Davis, sa sandali na iisipin natin or tayo ay natetempt gumawa ng kasalanan, ito yung kanyang panawagan. Beloved, just call to mind this definition of misery. Yung ating pagkakahiwalay sa Diyos, nagawa ng kasalanan. Remember that our sin, no matter how good it may feel at the time, no matter how much we want to say those nasty words or those sinful deeds, remember, sin separates. Sin brings about alienation between us and God and between us and our loved ones or neighbors. Yun pa yung isang bagay. Yung pong ating pagkahiwalay sa Diyos, na mas mabigat sana, hindi po natin masyadong iniinda. Ang mas iniinda natin itong pangalawa. Ang sin ay sineseparate tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Sin ay sinisira yung ating relasyon. At yung ating sirang relasyon sa ating kapwa is manifestation lamang na may sirang relasyon sa atin at sa Diyos na lumikha sa atin. Paano natin i-restore ang mga ganitong relasyon, fellowship, may balik yung ating relasyon sa ating kapwa? Walang ibang paraan, kundi yung gospel ng Diyos. Gospel na nagdidil sa ating sin at tinatawagan tayo mag-repent sa mga sin na ating ginawa. So yun yung sinasabi dito ni Kit Davis na tunay na definition ng misery. Hindi lamang yung mga physical na pangit na nararanasan natin sa mundong ito, kundi yung sense ng separation. Pangalawa na ibinahagi niya dito is yung nature ng law, the unbending nature of God's law. Di ko ba sumikat ito nung mga nakaraan? Sometimes we can bend the law. Tama ba? So, at dito po sinasabi ni Reverend Kit Davis, may mga pagkakataon na sa kasaysayan, yung mga law ay na-amend, nababago. Depende dun sa sitwasyon, depende dun sa pangangailangan at yung nasasakop ng kautusan. So kung may mga bagay na kailangang ayusin, kailangang baguhin, pwedeng baguhin yung mga bagay na yan. Pero hindi ganito ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay nananatili. God's law does not change ever. Ang sinabi ng Diyos sa lumantipan, sa kanyang bayan, hanggang ngayon ay nananatiling kautusan. At meron pong distinct aspect or three distinct aspects ang kautusan ng Diyos. Meron pong tinatawag na ceremonial law. Ito po yung mga detalye kung paano dapat magsakripisyo sa Diyos. Tamang paglilinis, tamang paghandog. Ano yung mga karapat-dapat na hayop at katanggap-tanggap na ihandog sa Diyos. Pangalawa, meron pong tinatawag na civil laws. Ito po ay may kinalaman sa bayang Israel, paano sila makikitungo sa kanilang kapwa. Paano na i-deal yung mga judicial na bagay, mga legal matter sa kanilang kalagitnaan. At ang dalawang ito ay pinulpil na po ng ating Panginoon, Jesucristo. Ang mga bagay patungkol sa pagsasakripisyo at ang mga nararapat lamang katanggap-tanggap na sakripisyo is inaccomplished ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya mismo ang naging handog para sa kapatawaran sa kasalanan ng kanyang bayan na nararanasan ng bawat individual na nananampalataya sa kanya. At patungkol naman dun sa civil law,
Ito rin ay sinasabing pinulpil na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang buhay nang siya ay pumarito sa lupa. At ang kapatawaran at ang kahatulan ng mga pagsuway sa kasalanan sa kautusan na ito ay nangyari na rin sa ating Panginoong Jesucristo. Inako niya yung kamatayan na nararapat sa lahat ng tao na nagkakasala at sumusuway sa kautusan ng Diyos. Subalit merong isang kautusan na nananatili hanggang ngayon. At may epekto hanggang ngayon. Ano yun? Ito po ay ang moral law. Parang ethical law. Ang moral law ng ating Panginoon na mas kilala sa sinasabing 10 Commandments ay sinasarpas ang lahat ng panahon, lahat ng lahi. Hindi limitado sa isang bayan, hindi limitado sa panahon. Ang hinihingi ng kautosang ito ay patuloy na applicable sa lahat ng mabubuhay na individual sa mundong ito, Hudyo man o Hintil. So ang moral law is unchanging and unbending. Ang moral law, yes, ang 10 Commandments, unang ibinigay sa Israel, pero ang hinihingi nito ay para sa lahat ng tao. Sabi po ng Romans chapter 2, verse 15, na sa konsensya ng bawat isa, sa kanyang puso ay naiintindihan niya na siya ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. At dito po sa ating Lord's Day 2, na ating binasa kanina, kung paano pong binanggit nung gumawa ng katekismo patungkol sa kautusan, ay sinamarize lamang niya sa pinakamahalagang kautusan na sinabi ng ating Panginoon. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first and great commandment. And second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments depend all the law and the prophets. Bakit, ang tanong dito is, bakit hindi yung 10 commandments ang ginamit ng katekismo? Bakit itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 22? At ang reason is, nakita ng bawat individual, ng bawat tao sa liwanag ng kautusan na ito, is hindi pinag-uusapan kung ilan sa kautusan ng Diyos ang nasunod mo. Sa halip, ipinapakita dito na kailanman hindi natin maaabot ang perpektong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Paano ito ipinakita? At ang isang example na binanggit dito is sa mga may asawa. Masasabi mo ba sa sarili mo na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, araw-araw sa buhay niyo bilang mag-asawa, is naging perpekto ang pagmamahal mo sa Kanya? Sa mga anak, masasabi niyo ba na sa buong buhay niyo is minahal nyo ang inyong mga magulang ng perpekto? Walang galit, walang sama ng loob. Sa halip, patuloy nyong ipinakita at pinadama ang inyong pag-ibig sa kanila? Pumasok ba sa isip nyo na sana hindi na ito yung magulang ko? At same sa magulang sa anak. At ang bawat isa sa atin ay guilty sa bagay na ito. Walang nakagawa ng ganun. Lahat tayo ay nagkaroon ng sandali sa ating puso ng galit sa mga individual na ito. Ito ay sa tao pa lamang. At ito yung sinasabi dito ng sumulat ng katekismo. Hindi kailanman tayo nagkaroon ng perpektong pagmamahal sa Diyos. Sabi ni Kit Davis,
ito po ay, sa summary na ito, ay strategic. Bakit? Sabi niya, and so the summary of the law is a strategic starting point in that it easily demonstrates even to the simplest of minds, even sa mga bata, that our departure from God, our separation and alienation, our misery, begins when we fail to love God and our neighbor with perfect love. Yun ang yung gusto pa nang sabihin. Ikaw ay nasa misery at pinatutunayan yan na talagang ikaw ay hiwalay sa Diyos sapagkat hindi mo kailanman kayang gawin ang perpektong pagmamahal sa Diyos at perpektong pagmamahal sa iyong kapwa. So, hindi paramihan ng kautusan na magagawa. Doon pa lang, kumbaga, sinampal na tayo ng katotohanan na hiwalay talaga ako sa Diyos. Wala akong ganong klaseng pagmamahal. Hindi ako ganong klaseng tao na may perpektong pagmamahal sa Diyos at sa aking kapwa. Sa ganung paraan, ay makita ng bawat isa ang kanyang pangangailangan ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. So sabi ni Paul, Romans chapter 7, verse 10, I found that the very commandment that was intended to bring light actually brought death. The very commandment which was intended to bring us joy and happiness and contentment and unending fellowship and communion, that commandment brings death. It shows us just how badly we have failed. It shows us just miserable we really are. So sinasabi dito ni Paul, sinasabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kautusan, maa-attain nila yung langit, maa-attain nila yung approval ng Diyos, yung kaligtasan. Pero sinasabi ni Paul, sa pamamagitan ng kautusan, ito yung nakita ko. Ako ay hiwalay sa Diyos. Sinasabi ng Diyos, huwag kang papatay. Sinasabi ni Paul, sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos, nakita ko na ako ay mamamatay tao. Ako ay mangangalunya. Ako ay magnanakaw. Yung lahat ng sinasabi dito is, hindi man physically, pero yun ang laman ng kanyang puso. Ang bawat individual na makakarinig, makakabasa ng kautusan ng Diyos ay hindi makakatakas sa katotohanan. Hindi mo nagawa ang mga hinihingi ng kautusan na ito. At doon tayo pupunta sa ating pangatlong punto sa hapong ito. The total inability of human nature. At sabi niya, may mga ilang katotohanan na talagang mahalaga na maintindihan natin patungkol sa bagay na ito. First, we have to understand that based on this answer sa ating katekismo, na hindi natin kailanman magagawa masusunod yung kautusan ng Diyos, sin and evil is not something that gradually creeps into our life or that we acquire by practice or imitation. Ang sinasabi ng ating katekismo, pinatutunayan lamang na hindi natin naaabot or maaabot kailanman ang pagsunod sa kautusan. Sinasabi nito yung tunay na kondisyon at kalalagayan ng ating mga puso. Na sa ating mga sarili, tayo ay makasalanan and evil. Hindi natin ito na-acquire from outside. Ito ay lumalabas mula sa loob. Makikita natin yan sa bata. Hindi natin kailangan silang turuan ng kasalanan, pero may mga makikita tayong maliliit na patotoo ng kanyang pagiging makasalanan. This has nothing to do with the act of our parents conceiving us. It has to do with the fact that the moment we are given life, the moment we are conceived in our mother's womb, our soul is already guilty before God. We're already sinful and evil by reason of our being human and thus possessing a fallen human nature. So ito yung
pinapaliwanag dito ng ating katekismo, na makita at makonvince ang bawat isa sa kanyang sarili ng kanyang kawalang kakayanan kailanman na makasunod sa hinihingi ng kautusan ng Diyos. Paano natin tinitingnan, mga kapatid, ang ating mga sarili? Ano ang ating kalalagayan sa kasalukuyan? Ito ba ay totoo pa rin sa atin bilang mga mananampalataya? Yes, totoo na tayo po ay merong pag-i-struggle sa sin, pero ang ating pagsunod, kagaya ng ating mga natapos na pag-aaral patungkol dito, ang ating pagsunod sa kautusan, galing man sa pananampalataya, is hindi perpekto. Sapagat ang perpektong pagsunod sa kautusan is hindi magagawa ni naman sapagat ito ay ginawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng inihingi ng kautusan ng Diyos ay ginanap ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay pumarito sa lupa. The Scripture makes it very clear that man, according to his sinful nature, bears hatred in his heart and soul against God and against all that belongs to God. Ito ang natural sa atin. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo ay ang kabaliktaran. Ang ating Panginoong Jesucristo ay inibig ang Ama ng buong puso, buong lakas at pag-iisip sa kanyang buong buhay. At mga kapatid, ito po ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, sabi dito, when we believe in Jesus Christ, He, by His Spirit, joins us to Him in such a way that His life of perfect obedience becomes our life of perfect obedience, and His perfect love becomes our perfect love. Ang sinasabi dito, yung pagsunod sa kautusan, na hinihingi ng kautusan is hindi mangyayari sa ating kalooban, sa ating loob. Ito ay manggagaling sa labas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat individual na mananampalataya sa Kanya. Ang naging pagsunod, ang naging pagmamahal ni Kristo is ina-ascribe ng Diyos, ina-account ng Diyos na ating pagmamahal. Mga minamahal, sinasabi ng kautusan na sa ating mga sarili, we have no strength. We cannot love as God calls us to love. We are miserable sinners, hopelessly lost and separated from God. But because of God's love for us in His Son, because of Christ's active and passive obedience, God He closes the gap of separation between us. Ang pinag-uusapan natin kanina sa misery, na mayroong distansya, tayo ay na-separate sa Diyos, is natugunan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. God bridges that gap between love and hate, and by Christ, His Son, and by His Word and Spirit, God brings us back to Himself, back into fellowship, back into communion with Him, so that we are no longer alienated from God. So that we are no longer homeless, helpless, so that we are no longer misery. Mawawala lamang po yung misery na yun kung tayo ay masusumpungan kay Kristo. Apart from Christ, ang isang individual ay mananatili sa misery ng pagkakahiwalay sa Diyos at kawalang kakayanan na makalapit at makasunod sa Kanya. Sa ating pagtatapos. And God begins that process, the work of salvation, with a simple tool. He begins the work of redeeming and restoring lost man by using the law of God sa paanong paraan? To show us our sin and misery. So yung law na ginagamit ng mga Hudyo kanina,
to attain salvation sa pamagitan ng pagsunod is same law na ginamit ng Diyos upang ipakita ang ating pagiging makasalanan at ang ating misery na kalalagayan. That is the tool that exposes man's sin and points him to our need for a Savior. So, along with Paul, we can say, thank God for His law, for without the law, we would have been blind to our sin. Makikita at titingnan natin ang ating mga sarili na tayo ay may kabutihan naman kumpara sa iba. Sa madaling salita, mga kapatid, ang ating ginagawa na pagbabasa ng kautusan tuwing araw ng Panginoon ay magdadala pala sa atin ng pasasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat inihahayag mo ang mga kautusang ito dahil dito nakikita ko ang aking mga kasalanan. At the same time, nakikita ko ang aking pangangailangan sa iyo at sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, inihahayag mo ang solusyon na sa iyo rin nagmumula. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat sa mga salita mong ito, partikular sa sermong ito na aming narinig mula po sa sermon ni Reverend Kit. Hinihiling namin, Panginoon, na sa mga katotohanan na aming narinig, patuloy mo kaming dalihin sa pagpapasalamat sa inyong kautusan. Sapagkat sa pamamagitan lamang nito, patuloy namin nakikita ang aming kahinaan, ang aming kasalanan at pangangailangan at na-appreciate ang grasya na nagmumula sa inyo na aming narinig sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Loobin mo, O Diyos, na nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy mong bigyang kapangyarihan sa aming mga buhay. At aming Ama, sa aming pong pagtatapos ng gawain sa hapong ito at sa aming paghiwa-hiwalay, aming patuloy pinagpapasalamat ang kalayaan na makapag-celebrate ng araw ng Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mong isugo ang iyong mga anak, taglay ang grasya, pangako, instruction na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.